Inanunsyo ng Estados Unidos at Iran na sa mga susunod na oras ay mapipirmahan ang kasunduang pangkapayapaan na magtatapos sa digmaan at magbubukas ng negosasyon ukol sa programang nuklear ng Iran. Optimistiko sina Donald Trump at mga Iranian dahil pareho nilang tinitingnang tagumpay ang kasunduan. Sa episode na ito, objektibong susuriin natin kung ano ang napanalunan ni Donald Trump sa digmaan laban sa Iran. Ano ang posibleng problema ng Estados Unidos sa inaharap na kasunduan at ano ang epekto ng palpak na kasunduan sa Republican Party ng Amerika? Sa madaling salita, pag-uusapan natin kung ano ang laman ng kasunduang ito at kung ano ang mahalaga at kung naiiba ba ito sa kasunduang pinirmahan ni Barack Obama noong taong 2015. Ako si Oleg Kuzmin. Ako si Alexei Pichi at sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News, nasa video description ng link. Ngayon, hindi lang si Donald Trump, kundi pati opisyal ng Iran ang nagsasabing malapit na mapirmahan ang kasunduan ng US at Iran ilang oras na lang. Gayunpaman, kahit may dahilan para maging optimistiko, hindi pa ito kasunduang pangkapayapaan, kundi unang hakbang lang sa mas mahaba at komplikadong proseso. Ang pag-abot sa kasunduan ang pinakamadaling bahagi ng negosasyon, pero mas mahirap ang mga susunod na mangyayari. Ang pansamantalang kasunduang tinatalak ay nangangahulugang magkasundo ang dalawang panig sa ilang simpleng usapin, tulad ng pagtigil ng pagharang sa kipot ng Hormuz mula sa magkabilang panig. 60 araw na palugit at malinaw na agenda para lutasin ang mas mahihirap na issue. Ipinapahayag din ng administrasyon ni Donald Trump na pumayag ang Iran sa ilang malalaking konsesyon, ngunit ang mga Iranian na media ay naglalabas na ibang bersyon ng paunang kasunduan. Hanggat wala pa tayong nakikita ang pinal na pinirmahang kasunduan, mahirap sabihin ang tunay na nilalaman nito. Gayunpaman, tingnan natin ang ilang mga posibleng problemang punto at mga dahilan kung bakit maaaring mahirapan si Donald Trump na sabihin sa mga Amerikano na tunay siyang nanalo. Ang una at pinakamahalaga at pinakamalaking issue ay ang pagtigil ng nuclear program ng Iran. Ito ang pinakamalagang aspeto ng anumang posibleng kasunduang pangkapayapaan at napakakomplikado nito. Ayon sa administrasyon ni Donald Trump, pumapayag ang Iran na buwagin at sirain ang kanilang nuclear program at nangangakong hindi na muling gagawa ng programang nuklear. Ngunit kahit na totoo ito, ang mga detalye kung paano ito mangyayari at paano ito titiyakin sa hinaharap ay napakahalaga. Ito rin ay naging sanhi ng matitinding pagtatalo ng mga bansa. Paalala lang, parehong administrasyon ni Joe Biden at Trump ay matagal nang nagtangkang magkasundo sa nuclear program pero hindi nagtagumpay. Pero para lang maresolba ang mga isyung ito, siguradong aabutin ng mga linggo. Halimbawa, papayag ba ang Iran na isuko ang nuclear program nila o igigiit pa rin panatilihin ito para sa sibilyang gamit? O papayag lang ba ang Iran na huwag magpayaman ng uranium lampas sa isang tiyak na antas na sa teora ay pipigil sa pagkuha ng uranium na pangsandata pero mananatili pa rin ang pang-anib ng lihim na pagpapayaman? Malamang na mangyari ang pangalawa kaya mananatili ang sibilyang nuclear program ng Iran. Pero mangangako ang Tehran na hinding-hindi magpapayaman ng uranium. Kung sinusubaybayan ninyo ang balita, alam ninyo na eksaktong ganitong kasunduan, salita sa salita, ang nilagdaan ni Barack Obama noong 2015. Nangako ang Iran na di magpapayaman ng uranium at walang sandatang nuklear, ngunit itutuloy ang kanilang sibilyang nuklear na programa. Pero umatras si Trump sa kasunduan ni Obama at hindi malinaw kung bakit. Sabi niya, makakakuha siya ng mas maganda pa. Mahalagang wag nating linlangin ang ating sarili. Laging binibigyang diin ni Trump na ang pagtanggi ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear ay magiging pinakamalaking tagumpay ng Estados Unidos. Pero sa totoo lang, matagal nang sinasabi ng Iran na hindi naman nila ito ginagawa. Kaya hindi talaga mahirap para sa kanila na sabihin na nangangako sila. Nangangako silang hindi nila gagawin kahit kailan. At ang pangunahing hamon dito ay kailangan ipaliwanag ni Trump sa mga Amerikano kung bakit mas maganda ang kasunduang ito kumpara sa kasunduang pinirmahan ng administrasyon ni Barack Obama. Lagi niya itong kinokritika dahil daw mahina ito.
Sa kasundong yon, may mga limitasyon sa pagpayaman ng uranium sa Iran at ang pagsubaybay sa pagsunod sa kasunduan ay ginagawa ng nuclear watchdog ng United Nations. Sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari ngayon? Ngayon, bumabalik na naman tayo sa parehong sitwasyon. Wala namang bago. Pero hindi lang yon. Ang lubhang pinayamang uranium ng Iran ay nagdudulot ng malalaking problema. Sinabi ng administrasyon ni Trump na dapat ibigay ng Iran ito sa mga Amerikano. Pero pagkatapos ng airstrike ng US noong isang taon, ito ay ngayon ay tagona sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit at malinaw na ipinahiwatig ni Trump ang posibilidad na maaaring hindi makuha ng US ang mga materyales na ito sa huli. Kahit nung una ay sumisigaw siya na tiyak nating makukuha ang mga iyon. Ipinanukala niya na maaring basta na lang, kumbaga, selyuhan ng mga sundalong Amerikano ang mga pasilidad nuklear na ito at bantayan na lang palagi. Alam mo yon, naiisip mo ba yon? Taon-taon, dekada-dekada, binabantayan nila mula sa kalawakan ang mga pasilidad para hindi subukan ng mga Iranian na hukain muli ang mga iyon. Pinag-uusapan din ang posibilidad na palabnawin ang uranium na ito para manatili ito sa Iran bilang nuclear fuel para sa mga reaktor para sa sibilyang gamit. Ibig sabihin, kung umabot na ito sa 6 na antasyon ay weapon grade na. Kaya pwede itong palabnawin, magiging 5 na lang at magagamit na ito sa mga nuclear facility lang. Pero muli, dito pumapasok ang tanong, ano nga bang pinagkaiba nito sa kasunduan na pinirmahan ni Obama noong 2015? Sa puntong ito, wala talagang pinagkaiba. Bukod pa dyan, ang lakas ng sigaw ni Trump na kukunin ng Amerika ang uranium ng Iran, kaya ngayon mahirap nang isipin kung paano nga ba ipapaliwanag ni Donald Trump ito sa mga Amerikano. Malinaw namang hindi nakukunin ng mga Amerikano ang uranium na iyon. Ang susunod na issue ay ang na-freeze na ari-arya ng Iran. At dito, ang pagiging madaldal ni Donald Trump ay maaring magdulot sa kanya ng malaking problema. Noong 2016 pa lang, matindi nang binabatikos ni Donald Trump at ng kanyang mga kasamaang Republikano ang administrasyon ni Obama. Binatikos nila si Obama dahil sa pagbigay ng $400 milyon na cash sa Iran bilang bahagi ng kasunduan na may kinalaman sa pagpapalaya ng mga Amerikanong bihag at sa nuclear deal. Sa totoo, hindi talaga regalo sa Iran ang $400 milyon na yon. Ginamit ang pera para ayusin ang mga reklamo sa isang internasyonal na tribunal sa The Hague tungkol sa naudlot na kasunduan sa pagbebenta ng armas noong 1979 pa. Sa madaling salita, ayokong masyadong palalimin pa, pero ang kwento dito ay, sa totoo lang, nakuha ng Iran na ipag-utos ng The Hague na magbayad ng mga Amerikano ng tiyak na kompensasyon. At ayon, ibinigay na nila yon. Sa pananaw ng publiko, mukhang napakasama pa rin ito. Si Trump ang pinakamasugid sa pagsasabing si Barack Obama ay nagbigay ng pera sa mga terorista at ipinadala pa raw ang cash sa mga paleta. Paano niya nagawa yon? Pero ngayon, iginigiit ng Iran na i-unfreeze ang mas malaking halaga ng kanilang mga assets, $24 na bilyong. At heto na naman ang problema para kay Donald Trump. Noong Abril pa lang, matigas siyang sinabi at ito ang kanyang sinabi, walang anumang padalang pera sa Iran. At noong ika-13 ng Hunyo, nakatanggap tayo ng balita na ang mga bansa sa Golpong Persiko ay nagsimula na magpadala ng mga $4 ng Amerika sa Iran. Ngayon, sinusubukan ni Trump manipulahin ang sitwasyon. Sa isang banda, inihahanda niya at sinasabi na pera naman talaga ng Iran yon, na hindi naman daw nila basta-basta binibigyan ng pera ang Iran, kundi mga na-freeze na asset ng Iran yon. At sa kabilang banda, tinitiyak niya na hindi naman Estados Unidos ang magbibigay ng pera sa Iran, kundi ang mga bansa sa Persian Gulf. Halimbawa, may $6 na bilyon ang asset ng Iran na na-freeze sa Kuwait. Hindi tayo ang magbabalik noon, kundi Kuwait. Kita nyo, napaglalangan ko kayong lahat. Kahit anong pangalan ang ibigay niya, konsesyon pa rin ito, tunay na pagbibigay ng pera sa Iran. At kung technical na pag-uusapan, ang bayad noong 2016 ay pera rin na dapat sana ay nasa ilalim ng kontrol ng Iran. Ibig sabihin, kung technical na pag-uusapan, pareho lang ang nangyayari. Walang pinagkaibang sitwasyon, nagkakaiba lang sa halaga. Sunod na problema ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ang digmaan ay nadala sa Iran ng pinakamalaking estratehikong tagumpay. Hindi ito taktikal, kundi talagang estratehiko. Pinatunayan ng digmang ito sa buong mundo na kayang-kayang isara ng Iran ang kipot ng Hormuz at negatibong makaapekto sa buong pandaigdigang ekonomiya at magamit ito bilang isang sandata ng pressure.
Bago ang digmaan ni Donald Trump laban sa Iran, puro hinala lang ito noon. Pero pinatunayan ng Iran na posible ito at kayang mangyari agad. Ang pangunahing tanong dito ay, hindi lang kung bibitawan ba ng Iran ang aktual nilang kontrol sa kipot sa ngayon. Siyempre, hihilingin ito ng administrasyon ni Trump. Malamang papayag ang Iran at sasabihin, okay, bubuksan namin ang Strait of Hormuz. Ang tanong ay, kung paano lulutasin ng kasunduan ang problema ng kakayahan ng Iran na kontrolin ang kipot sa hinaharap. Dahil naging malinaw na kung may hindi magustuhan ng Iran, maaari nilang isara ang kipot ng Hormuz anumang oras sa hinaharap at muling i-blackmail ang buong mundo. Kaya naman, kung hindi mapapansin ang isyong ito at magiging halos kapareho lang ng kasunduang nuklear ni Barack Obama, ang natitirang bahagi ng kasunduan, magiging madali para sa mga kritiko ni Donald Trump na sabihin na ito ang pinakamasamang kasunduan na maaaring gawin. At ang pinakamalaking kabiguan ng kasunduang ito ay ang mga armadong grupong suportado ng Iran sa rehiyon. Ito ang Hamas sa Gaza Strip, ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen, at ang tinatawag na Axis ng Paglaban sa Iraq. Noong simula pa lang ng bigmaan, Pebrero 28 malakas at hayagang sinabi ni Donald Trump na isa sa pinakamahalagang layunin nila ay tiyakin na hindi na muling mapopondohan ng Iran ang kanilang mga grupong papet tulad ng Hamas o Hezbollah. Pansinin ninyo, hindi na si Trump o ang team niya. Ngayon, di na nila ito binabanggit. Wala nang nagsasalita tungkol sa mga armadong grupong suportado ng Iran, ewan kung bakit. Bukod pa dyan, mukhang pinananatili pa rin ng Iran ang kanilang programa sa mga missile at drone. Ibig sabihin, patuloy pa rin silang magiging banta sa buong reyon. Ano ang kinalabasan natin? Sa pinakamaganda, makakakuha lang tayo ng eksaktong kaparehong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong panahon ni Barack Obama. Sa pinakamalalang kaso, lalabas ang Iran mula sa digmaan na mas maganda ang kanilang posisyon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.